Iiyak na naman ako. Pinaiisip ko. Teka lang. Yung pagod na sila dahil kailangan nilang wait lang. Kailangan nilang pakainin yung pamilya nila. Tapos may pahihirapan pa sila. And from then onwards, nag-provide ng Panginoon sa buhay ko in ways unimaginable. Pero parang alam ko, siya lang talaga gumawa nun. Hindi yun dahil marunong ako, magaling ako. Hindi dahil alam ko, siya yung gumabay sa akin para ma-achieve lahat ng achievements ko. Ang daming mga panahon na parang tatanungin natin sarili natin, kaya ba natin to? Pero pag nagdasal tayo, to sinabi ni Lord na kaya mo yan, magugulat ka, yung ending, kaya mo dahil kasama mo siya. Sabi nga, diba, I can do all things in Christ. And I think I'm a living testimony of that because sa lahat ng mga achievements ko sa buhay, hindi yun dahil magaling ako. Dahil nakita ko na ang Panginoon ay nasa buhay ko at nakita ko, naiisip ko, naiiyak ako. Pero, totoo kasi lahat tayo feeling ko may mission sa buhay. Ang mission natin, magamit ng Panginoon for His purposes. Ba't ako naiiyak para akong tanga? Pag si Lord ang gumalaw, lahat ng detalye nandun siya. Guys, kung meron kayo mga iniinda, huwag kayong mag-alala. Dasal nyo, mahalin yung kapwa nyo, offer nyo yung buhay nyo sa Kanya. When you are weak, then you are strong. Tandaan yan. Dahil pagka pinapasok natin ang Panginoon sa buhay natin, doon siya gumagawa ng mga milagro na alam natin siya lang ang makakagawa. Kamusta po ang inyong umaga? Wow, galing pa kayo from California. Malamig po ngayon dyan? SK Chairman ng Barangay 860. Hello po. Alam niyo mga SK Chairman, natutuwa ako ngayon. Kasi, bata pa lang ako, namulat na talaga ako sa mundo ng politika. Kasi, naalala ko no, minsan mga pagkagising ko sa umaga, 5 a.m., 6 a.m., kasama ko mag-breakfast. Lahat ng gustong bumisita sa amin, minsan chairman, minsan taong bayan, lahat. At sanay ako, pagdating nila sa bahay, ako inutusan ng magulang ko para lagahan sila o entertain sila. Nakita ko, at a young age, nakita ko, ang importante, nakikinig tayo sa tao. At na importante, alam natin ano iniinda nila para kung magkaroon nga ng posisyon, kagaya na daddy ko, nagkaroon siya ng posisyon, doon yung mga inayos niya. But going back sa mga SK chairman, dati kasi ang age nila, 15 yata, 15 ang umpisa. So medyo baby pa yung mga SK chairman nun. Ngayon, mulat na sila. Talagang makikita mo, sabi nga nila, woke ang generation ngayon. Di mo mabobolan, di mo maluloko. Kasi ang mga SK natin talagang matatapang sila. At matatalino. At may plano. Kaya, tuwang-tuwa ako nung nakita ko pag-ikot ko dahil talaga, sabi ko itong mga SK chairman ngayon, new breed na may diskarte. Mga future leaders. Sabang hindi natin alam, ang mga next na mga siguro, mayor, presidente, senador, manggagaling sa hanay na yan. Kasi sa murang edad, natututo na silang tumayo sa kanilang mga paa, manindigan. Magandang training ang SK. Kaya bilib ako sa mga SK chairman, SK kagawad na nanonood ngayon. Pagbutihin nyo lang, pero lagi nyo tandaan, ilagay nyo ang Panginoon sa plano nyo. Kasi yung plano ng Panginoon pagkasama sa sipag nyo, marami pong maaari tayong ma-achieve dun. Alam niyo, simple lang ang buhay Ang Panginoon naman gusto tayo i-bless. Panginoon gusto tayo magkaroon ng buhay na siksik-liglig. Pero, I think, ang importante, ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. Bigay natin ang ating mga desisyon, direksyon, at lagi natin isipin, paano natin siya mapapasaya.
Try nyo, seryoso ako, itry nyo ngayong araw. Sabihin nyo kay Lord, Lord, itong araw na ito ay para sa'yo. Lagi yung ginagawa ng bata ko. Pag meron akong baon at konti na lang, paubos na. Biglang may lalapit sa akin, tapos may hihingi ng tulong. Tapos sasabihin ko, Lord, ibibigay ko to, masakit sa akin to, pero dahil hiningi mo sa akin, bibigay ko sa'yo. Pag every time binibigay ko yun, yung last baon ko, mag-i-end up sabihin ko, Lord, wala na akong pangbayad ng pagkain ko. Bigla na lang may mangyayari na matitriple, dadami bigla yung huli. Try nyo yun ngayong araw. Maaring hindi marami ang meron kayo, pero kung may humingi, magbigay, tumulong, tapos sabihin nyo, Lord, para sa inyo itong binibigay ko. I dare you. Magugulat kayo. Times 10 ang ibibigay ng Panginoon sa inyo. Subukan nyo. At sure na sure ako, confident ako na gagalaw si Lord sa gagawin nyo. Dahil yun ang best way para makita na gumagalaw siya sa buhay natin. Alam nyo po, isa pang magandang gawin. Na-realize ko lang. Teka, sandali lang po. Natawag din ako. Alam nyo po, ang dami po nating mga pwedeng gawin kasama. Lalakad-lakad ako sa barangay. Nakita ko yung mga kapatid natin na toda. Tinanong ko sila, ang sabi nila, kumikita daw sila 300 to 700 per day. Kaso pag nahuli, yun, 1,000 kaltas. So ilang araw silang tenga, ilang araw walang pagkain. Sakit sa puso nun kasi makita mo. Imagine mo, niluluto na nila yung katawan nila sa init, sa ulan. Makikita mo, alam mo, pinakamasakit sa akin yung mukhang lolo na matandang-matanda. Na mukhang pagod na. Pero, iyak na lang ako. Naiisip ko. Teka lang. Yung pagod na sila dahil kailangan nilang wait lang. Kailangan nilang pakainin yung pamilya nila. Tapos may pahihirapan pa sila. Sakit tingnan. Kaya naisip ko, sabi ko nga, kasi maganda ang kooperatiba, maganda, sabi ko, dapat siguro sa bawat area na may mga nagtatrabaho, ganun. Sana pwedeng suportahan ng livelihood na additional para habang sila ay nakikipagsapalaran sa kalsada, meron pa ring additional income na papasok sa kanila. Ay, maliit na effort lang yan, kayang-kaya yan dahil ginagawa nga ng iba eh. Tsaka, iba pa rin kasi kung tulong-tulong. Pag nagtulungan tayo, term ko doon, synergize. Pag nag-synergize tayo at gumawa tayong paraan, parang bayanihan, aangat tayo eh. Ang mahirap lang kasi minsan yung mga tao na ayaw pa usbongin o ayaw pa succeed yung mga tao sa paligid. Pero tingin ko, marami naman sa mga Manilenyo, mga yan, matulungin yan. So kung tulong-tulong tayo, sabay-sabay tayo aangat. Yan lang. Pasensya na. Pag naiisip ko kasi talaga yung nakikita kong hirap sa paligid ko na na-affect din ako. Na parang ngayon kasi wala naman akong magawa. Kundi magsabi lang ng mga pwede nating gawin. Pero balang araw, may magagawa rin tayo. Dahil ang hiningi ko talaga, sabi ko, gusto ko livelihood for all. Maraming pwedeng gawin. Maraming pwedeng turo. Maraming suporta pwedeng ibaba. Kasi, tingin ko talaga best way para bumalik ang dignidad sa bawat tao is ma-empower natin sila, maparamdam natin sa kanila na may pag-asa. At kasama nila ang gobyerno na makatayo ulit. Ang biggest downfall of every nation is kapag ang mga tao dun ay wala ng pag-asa. Kaya dapat ang pag-asa binubuhay, dapat ang mga tao sinusuportahan, dapat kung wala mang pag-asa ang tao, maparealize sa kanila na ang buhay nila ay may saysay. Ako naniniwala akong bawat buhay importante, bawat buhay mahalaga. Kasi lahat tayo pinanganak na may isang misyon. Pero ang misyon na yan minsan nakakalimutan natin dahil sa hirap ng buhay. Pero pag i-angkla natin ang buhay natin sa Panginoon, siyang magbibigay ng extraordinary na realization sa atin kung ano man ang misyon natin sa buhay.
Kaya kailangan, unang-una, magkaroon tayo ng relationship muna sa kanya para maintindihan natin ano ba ang mensahe niya sa buhay natin. I assure you, start on with that. Makikita nyo, when He moves in your life, you'll be able to conquer everything and anything. Because that's how much God loves us. He wants us all to succeed. Maiba naman tayo. Kahapon, kagabi, punta po ako sa isang barangay. Nakita ko naka-on ang ilaw nila. At nakita ko nga, kakatuwa, imagine mga 11 na yun, nag-meeting yung mga SK tungkol dun sa next event nila. Sabi ko, grabe, pati SK pala, puyatan na. Imagine nyo, mga nag-aaral pa yan. Kaya sabi ko nga talaga pagka mission-oriented ang tao, hindi mo iniinda ang hirap at pagod. Kahit SK, madaling araw, nagpaplano ng mga events para sa mga kabataan. Galing talaga. Galing ng mga Manileño. Kaya bilib na bilib ako. Natutuwa ako pag nakita ko na yung initiative, malaki. At yung puso para makatulong, totoo. Dahil ang pinaka-importante sa lahat ay ang genuine love for people. Genuine care at mahal natin sila para to the point na isa-sacrifice din natin ang mga bagay na gusto natin para totoong mag-serve at makita nila ang sincerity natin. Anyway, mukhang kailangan ko ipahinga boses ko dahil napapaos na po ako kakadaldan. So, gusto ko sana happy kayo today. Enjoy nyo yung araw nyo. Ayan, may taga-Baseco yan. Hello! Ay, naisip ko tuloy bago ako magbabay. Alam niyo, pag ikot ko sa Baseco, nakita ko, masisipag ang mga tao doon. Nakita ko, nagbabalat ng sibuyas. Ay, hindi sibuyas, ng garlic. Bawang, sugat-sugat na ang kamay dahil sa bawang. Pero walang iniinda para sa 100. Yung mga ganyan ang dapat tinutulungan natin. Dahil pag tinulungan natin sila, tutulungan din nila ang ating lungsod. Bayanihan tayo Kaya natin to. Tuloy na ako. Good morning. Bye-bye.